Sabay-sabay po nating basahin ang Book of Judges, chapter 6, verse 12 to 16. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord's with you, mighty warrior." "Pardon me, my Lord," Gideon replied. "But if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all these wonders that our ancestor told us about when they said, 'Did not the Lord bring us Egypt, but now the Lord has abandoned us and give us into the hands of Midian?" The Lord turned to him and said, "Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. And I'm not sending you?" "Pardon me, my Lord," Gideon replied. "But how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I'm the least in my family." The Lord answered, "I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive." Ang Lord po ang magpala sa kanyang banal na salita. Makakapuo na po ang lahat. Ang title po ng topic this morning is Hidden Greatness. And now, let's welcome the man of God, our head pastor, Pastor Rolly Moronia. Palakpakan po natin ang Lord sa kanyang buhay. Sino po sa inyo ang excited na makarinig ng salita ng Diyos ngayong umaga? Magsabi ng Amen. Amen. Welcome po kayong lahat sa ating Sunday Worship Celebration. Maging yung mga nasa online, welcome po kayo. Mapagpalang araw. At sa lahat po ng narito, ngayong palang pagpalain na kayo ng ating Diyos na buhay. Siya ay Diyos na mabuti at palagi siyang nagmamahal sa atin. Amen po mga kapatid. At dun sa mga ngayong palang nakadalo sa bulwagang ito, sa panambahang ito, enjoy po ninyo ang inyong sarili. Ang salita ng Diyos ay buhay. Nagre-restore ng buhay, nagpapagaling ng kaluluwa, nagpapagaling ng sakit at karamdaman, nagpapala sa lahat ng area ng ating buhay. Amen po mga kapatid. Minsan pa, palakpakan natin si Lord. Ngayon pong umaga, ang ating pong pag-aaralan ay yung paksa o topic na Hidden Greatness. Ibig sabihin, yung natatagong galing, natatagong gift, natatagong talent o yung buhay ninyo, meron pang natatago dyan na dapat ninyong i-release at para pakinabangan ng Panginoon at pakinabangan ng ibang tao sapagkat maaari natutulog lang yan sa kaloob-looban mo pero nahandyan lang yan. Lahat tayo binibigyan ng Diyos ng talents and gifts at pwedeng gamitin tayo ng Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, labas mo na yung galing mo kung meron ka. Ayaw niyong maniwala, no? Kumbisihin mo yung sarili mo na merong kang galing, merong greatness ang Diyos na ibinigay sa iyo. Lahat po tayo ay meron yan. At ang ating pong pagsasaligan, ang ating mensahe ay nabasa na po ang aklat po ng Judges, patungkol po ito kay Gideon. Sa pagkatapos natin, mga kapatid, sa bawat isa sa atin ay meron nga po nakatagong para bagang isang bayani sa loob ng ating buhay na gaganap ng isang dakilang layunin o tungkulin sa buhay natin. Lahat po tayo ay meron yan. Ito yung specific assignment na inihanda na ng Diyos bago po tayo ipanganak. Marahil, ang ilan sa inyo ay unti-unti nang nakikita yung po bang all things, good and bad, work together. Hindi naman palaging maganda ang buhay, hindi naman palaging maganda o hindi maganda, lahat yan nakakalakip-lakip. Of course, lalo na yung mga nagmamahal sa Diyos. Ngunit siguro, magtatanong ang marami sa inyo kung meron nga ba talagang hidden greatness sa buhay ko. Mara, iba sa inyo, magsabi ako, may bayani sa buhay ko. Wala nga naniniwala sa akin. Napaka-ordinaryo tao lang naman ako. Sino ba sa inyo ang ganyan ang inyong nararamdaman? Hindi na po bago ang ganyang kaisipan ng tao para sa kanyang sarili. Maraming tao na mismo sa kanyang sarili ay walang tiwala. Kaya, nagsesettle na lang sa kung ano ang kalagayan niya sa kasalukuyan. Yan po ang malungkot sa mga tao. Katunayan,
kapag tayo, di ba, pagka magpapalabas ng mga pelikula, kadalasan ang pinapakita ay yung kahinaan ng ating bansa. Pero pagka pinansin nyo, yung mga first world country, ang ipinapakita nila yung kanilang strength. Nakita niyo yung kanilang galing. Kaya yung mga nasa third world country, humahanga sa kanila. Kaya dahil doon, yung utak natin, namamanipulate nila. Pero sa espiritual na kalagayan, lahat po tayo ay binigyan niya ni Lord ng strength. Kaya lang, hindi natin ito nagagamit. Ganyan po ang kalagayan ni Gideon bago siya nagkaroon ng encounter sa Diyos. Gaya ng marami, nabubuhay sa takot, may pagdududa, at ang pakiramdam nga mahina o walang kakayahang maging extraordinary. Pero ibang usapan kapag na-encounter na po natin ang Diyos. Gigisingin kanya sa isang bayaning natutulog sa loob ng pagkatao mo o pagkatao ko upang tuparin ang layunin ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Amen. Kaya, ang kwento ni Gideon ay parang isang action movie. Unbelievable. Tinawag o pinili siya ng Diyos upang labanan ang imposibleng kalaban. Pero, hindi ito pelikula. Ito ay totoong kasaysayan na puno ng aral at nasulat upang i-communicate sa atin ang isang katotohanan. Hidden with you is a great man or woman ready to do something extraordinary for God. Kaya sabi mo sa iyong katabi, meron kang tinatago, kaya ikaw ay isang great woman o great man. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ay isang great woman o great man. Kung babae, huwag niyo sabihin great woman, sabihin niyo great man. Di ba? Pagka ang katabi ninyo. Kaya mapalit po tayo ngayong araw, mga kapatid, sapagkat nakaupo sa tabi natin marahil nga yung isang great man and great woman of God. Hindi natin alam yan, di ba? So, ipinakikilala po ng Book of Judges, si Gideon bilang isang mahinang nilalang, takot, walang pag-asa, at tila tinanggap na ang kanyang kapalaran. Ngunit ginamit ng Diyos ang mahinang nilalang na ito upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang kwentong ito ni Gideon ay nais ng Diyos na maging kwento rin ng buhay ko. Ready na ba kayo, mga kapatid? Kaya, diskubrihin po natin ang tatlong desisyon na kailangan po nating gawin. Ang mga pagpapasyang ito ang magiging susi to unlock and unleash that person within you to do greatest things for God. Nakahanda na ba kayo, mga kapatid? Ready, go. Number 1, see the purpose in your problems. Tingnan mo yung layunin ng mga problema na na-encounter mo sa buhay. Judges chapter 6 verse 15, sabi, "Pardon me, my Lord." Gideon replied, "But how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh." Ang unang panuntunan is for you to look at your problems and say to yourself, dinakita mo na yung problema mo. Pero ito ang sabihin mo sa iyong sarili, I believe it happens for a purpose. Hindi mangyayari yan ng walang layunin ang Diyos. Ngayon, taas ang kamay na may mga tindi nga pinagdadaanan o mayroong mga problema ngayon. Pwede ba taas ang kamay? Yung mga hindi nagtaas ang kamay, magkakaroon ng pigsa sa kilikili. Hindi po nangyayari sa iyo yan o sa atin yan para parusahan ka at pahirapan ka. Palagi niyong tatandaan, ang Diyos ay hindi po sadistang Diyos. Minsan namamali yung doktrina o theology natin. May palaging dakilang layunin iyan. Blessing in disguise yan. Kailangan mo yung mga pinagdadaanan mong iyan. Sapagkat, instrument yan para gisingin ka at makita mo nga ang tunay na purpose, layunin ng Diyos sa gitna ng iyong pinagdadaanan, sa gitna ng iyong tinatawag na pagsubok ng buhay. Kaya sa James chapter 1, verses 2 to 3,
Sabi, basahin natin ng sabay-sabay, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Sabi, marami yan, ano? Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Nasa panahong iyon, si Gideon ay nasa gitna ng matinding kahirapan. Nilulusob ng mga Midianites ang Israel na parang locust. Winawasak nila ang mga pananim at ari-arian ng bayan ng Diyos. Ito yung bayan ng Diyos, yung mga Israelita, yung mga Hebrews. Kaya sa loob ng 7 taon, mga kapatid, ay naghirap ang bayan ng Israel hanggang matutunan nilang tumawag muli sa Diyos. Ngayon, alam natin na kapag ang bayan ng Diyos ay tumatawag sa Kanya, tumatawag sa Diyos, na may kababaang loob, tumutugon agad ang Diyos ng may biyaya. Yun ang nature kasi ng ating Panginoon mula pa noon hanggang ngayon sa ating kapanahunan. Hindi kailanman nalilingid sa Diyos ang ating mga dalahin at ang mga sitwasyon na nilalakaran natin. Sino naniniwala na alam ng Diyos ang lahat? Amen. Pero may special si Lord na tugon sa mga pusong marunong umamin na, Lord, kailangan kita. Kasi hindi naman lahat ng tao, inaamin nila na kailangan nila si Lord. Amen po ba, mga kapatid? Kaya sa 1 Peter chapter 1 verse 7, these trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. Problems are the training grounds for God's glory. Ulitin natin. Basahin ninyo. Problems are the training grounds for God's glory. Kaya pag may problema ka sa asawa mo, sa pananalapi, sa anak mo, sa hinogosyo, sa hanap buhay mo, tinetrain ka ni Lord. Maraming Kristiyano agad ang nadidismaya dahil akala nila kapag naging Kristiyano ka, lalo na yung mga bago-bagong Kristiyano, ay pag Kristiyano ko na, ay mawawala na lahat ng mga problema. Kasi nga, nasanay tayo doon sa mga itinuro sa atin, yung mga unang awitin. Bagamat ito ay half-truth. Totoo, pero hindi lahat. Yung awit na ang buhay ni Kristiyano ay masayang tunay. Alam niyo yun, di ba? Masayang tunay, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Di ba yun ang unang tinuro? Ano? Nung ako ay nagsa-Sunday school pa, yun agad ang una ko nga natutunan. Pero, nung habang unti-unti, habang lumalalim tayo sa pananampalataya, ano ang mangyayari? Nare-realize natin na ang pananampalataya ay pinatitibay sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng problema. Kaya humingi ka ng problema sa Diyos para tumibay ka. Kung ikaw ay nasa matinding pagsubok ngayon, huwag mong isipin, mga kapatid, na pinarurusahan ka ng Diyos. Tandaan po niya, mga kapatid. Yung iba kasi ay sinasabi na binibigyan ako ng pagsubok ng Diyos. Kahit nga sa mga Facebook, sana sa mga taga-GLCM, palitan nyo na yung narrative na yan. Hindi kayo kailanman binibigyan ng Diyos ng pagsubok. Ang tama pong salita, ang tamang praise, ina-allow ni Lord yung mga pagsubok sa buhay ko at sa buhay ninyo. Kaya niya inalaw yon, gusto niya may magandang mangyari sa buhay mo. In fact, anytime pwede tayong kunin ng Panginoon. Kung wala nang silbi ka rito sa mundong ito, medyo kung kabataan ka man o may edad na, pag wala ng purpose si Lord dito, kukunin ka na niya, pampadami ka lang dito, lalo na sa Pilipinas, di ba? Madalas ko pong sinasabi yon, kaya mapapalad. Yung mga senior citizen, may plano pa ang Diyos sa inyo. Taas nga ang senior citizen dito, taas. Yun. Si Brother Lito, nasa harap ko, nakangiti. May plano pa ang Diyos sa iyo, di ba? So, yung mga, si Brother David, di ba? Okay. So, praise God. So, ibig sabihin nun, may plano pa ang Diyos, kaya maaari na pinapanday pa tayo ng Diyos
hinuhubog tayo ng Diyos, tinetrain tayo ng Diyos bilang paghahanda. Amen. Baka tinuturuan lang tayo, kapatid ng Diyos, na tayo ay lumago, humugot ng lakas, at magtiwala sa Kanya bago Kanya dalhin sa panibagong chapter ng tagumpay na hinihintay mo. Kaya dumadaan tayo sa ganyan. Mga halimbawa niyan, marami. Simbolo natin kay David. Di ba? Kilala natin si David. Bago maging hari si David, mahaba-haba ang panahon na naging inconvenient ng buhay niya. Kinailangan niyang magtago sa mga kuweba ng Adulam upang iligtas ang kanyang sarili sa kamay ni Hari nga Saul at ng mga sundalo nito. But all those caves were not just hiding place. Hindi lang ito para mataguan niya, they became training grounds for his kingship. Kasi nga, magiging isang hari siya. Kaya dumadaan siya sa mga training. Ang kanyang mahabang panahon ng kanyang pag-iwas ay hindi po ito nasayang kay David. They were not wasted time. They were in fact formation time. God was shaping a shepherd boy into a king through solitude, struggle, and surrender. So, yun yung nangyari kay David. Nag-iisa siya, natatakot siya, nagkaroon siyang struggle, hanggang sa akala niya, mamamatay na siya. So, while Saul was trying to destroy him, yung nagagalit sa kanya, God was actually developing him through problems. Lumakas si Saul sa mga problema na kanyang natahakat si David, lumakas siya dahil sa mga problema na natahak niya noong panahong iyon. Sino pa? Itong si Jose o itong si Joseph. Bago naging tagapagligtas si Joseph ng kanyang bayan, siya muna ay pinagkaisa ang inuhulog sa balon ng kanyang mga kapatid. Pinagbintangan ng mali at ipinabilanggo, kinalimutan ng taong ginawa niya ng mabuti, at mahaba-haba rin ang panahong ginugol niya sa mga suliraning ito. At habang sinisikap ng mga kapatid na siya ay sirain, habang tinatangka ni Potiphar na parusahan siya, ang Diyos naman ay lihim na binubuo siya unti-unti sa pamamagitan ng mga sakit na kanyang pinagdadaanan. Nakasulat po yan sa Biblia sa kanilang mga kasaysayan. Sino pa? Itong bukod kay David, kay Joseph, itong si Moises. Akala ni Moises ay tumatakas siya. Yung pala, tinatawag siya ng Diyos para magligtas. Kaya marahil sa atin, hindi mo alam, tumatakas ka mag-ministry. Baka hindi mo alam, habang pagtakas mo, binubuo na pala ni Lord yung plano ng Diyos sa iyo. Kaya balik tayo kay Moses, di ba? Bago tumawid sa Red Sea si Moises, ano nangyari? 40 taon sa disyerto ang naranasan niya. Habang nagpaikot-ikot si Moises sa ilang, hinuhubog naman ng Diyos ang isang katulad ni Moses na magiging pinuno ng bayan ng Israel. At maging ating Panginoong Hesus, makikita natin, nabasa natin, bago ipanganak ang ating Panginoong Hesus, Diyos na nagkatawang tao, hindi biro ang pinagdaanan ni Joseph and Mary. At nang ipanganak si Jesus, kailangang tumakas muna sila papuntang Egypt at manatili doon ng humigit kumulang 2 taon. Hindi naging very smooth yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus at na kanyang buhay dito sa lupa. Ngayon, bakit ko pa binabalik-balikan ito ay tapos na ito? What is the point, mga kapatid? Lahat ng dakilang gawa ng Diyos ay dumadaan sa pagsubok. Kaya, huwag mong sayangin ang iyong mga problema, sa halip nga, sabi ng Biblia, ikagalak mo ito. Ulitin natin, kaya pagka may problema ka, anong gagawin mo mga kapatid? Ikagalak. Kaya pag may problema ka, dapat maging masaya ka. Hindi na yan katapusan ng iyong buhay, hindi yan katapusan ng mundo. Paulit-ulit, sinasabi natin, James chapter 1 verse 2, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Kaya anong gagawin natin mga kapatid? Accept your problems with appreciation. Because through them, the great man and woman in you is being born. Amen, mga kapatid. Ang pangalawa, see yourself as God sees you. Ibig sabihin, tingnan mo yung sarili mo
katulad ng pagtingin sa iyo ng Diyos. Judges chapter 6, verse 12. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Ito ang ikalawang panuntunan, mga kapatid. You are not the person that you see. You are the person that God sees. Your identity does not depend on your limited view of yourself. It depends on God's declaration of you. Ang galing, di po ba? Take note mga kapatid, tingnan po ninyo ito, patungkol dito sa pinagbasihan nating topic kay Gideon. Hindi pa mighty warrior si Gideon sa panahong iyon. At kung babasahin ninyo, at walang-wala sa itsura niya ang katangian ng isang mighty warrior. Siya ay nagtatago sa wine press, nagtatago sa mga trigo, natatakot siya sa mga Midianites. Ito yung mga kalaban ng Israelita. At nang tawagin siya ng Diyos, heto po ang sagot niya. Di ba sabi niya, paano ako makapagliligtas ng Israel? Sabi ni Gideon. Mahina ang aming angkan at ako ang pinakahamak sa pamilya ko. Ganun kababa ang kanyang moral, ganun kababa ang kanyang pagtingin. Pero dito natin makikita, mga kapatid, ang kakayahan ng Diyos kung paano gagawing makatotohanan ang iyong identity sa kanyang paningin. Ang sabi ko nga, minsan, iba ang tingin mo sa iyong sarili, pero sa tingin ng Diyos sa iyo, magkaiba. Because God does not call the qualified, He qualifies those He called. Natindahan niyo po ba yun, mga kapatid? Kaya tayong mga makapatiran, tayong mga tao, huwag kang titingin doon sa panglabas na anyo ng isang tao. At huwag ka rin masyadong hahanga sa kanyang abilidad. Sapagkat ang Diyos talaga ang nakakaalam noon. Kasi sa kanyang pagtawag, hindi niya titingnan ang background mo, ang tinitingnan niya, ano ka man, i-qualify ka niya sa paraang nais niyang gawin para sa iyo, sa purpose niya and for His glory. Kaya doon po nakasala yung mga kapatid. Hindi niya idinidepende sa iyong nakaraan o sa iyong kakulangan ang kanyang pagtawag at pagbibigay ng divine assignment. Lahat ito ay base, saan po? Sa kapangyarihan at kaluwalhatian at layunin ng Diyos para siya ay mag-glorify natin. Kaya, nung tinawag niya si Gideon na mighty warrior, hindi po yun base sa kung sino si Gideon noon, kundi kung sino siya sa mata ng Diyos. Nagkaintindihan po tayo, mga kapatid. Ngayon, katulad ito ni Abraham, may mga halimbawa pa akong babanggitin, tinawag siyang father of many nations. Hindi po ba? Kahit wala pa siyang anak. Kaya nagdududa nga silang mag-asawa eh. Father of many nations, wala siyang anak pa noon. Si Moses, ganun din, tinawag na deliverer. Kahit nagtatago sa disyerto. Si Peter, tinawag na malaking bato o rock, kahit madalas din po siya nga nagkakamali. Ngayon, mga kapatid, pakinggan ninyong itong mabuti. Ganito rin ang sabi ng Diyos tungkol sa iyo. You are His child. You are forgiven. You are more than a conqueror. You are His workmanship. You are a royal priesthood. You are a spirit-filled. You are a victorious warrior. Praise God. Alam niyo ba yan, identity ninyo? Dinideklara ng Diyos yan noon pa, baka hindi niyo alam. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay dakilang mandirigma. Praise God. Now, merong isang illustration na share ko sa inyo. Isang inakay na agila. Alam niyo po naman yung agila, hindi po ba? Ang naulila nang mamatay ang kanyang mga magulang. Mula sa pugad, dumaoslo siya pababa sa lupa. Pero, hindi pa siya marunong lumipad. Isang lalaki nakakita sa kanya, pinulot niya ang inakay at dinala ito sa isang magsasaka.
Sabi ng lalaki, isa itong espesyal na uri ng manok sa bukid. Tingin ko, malaki ang lahi nito. Siyempre, sumagot yung magsasaka, hindi naman ito mukhang manok sa bukid eh. Sabi, manok din yan, sagot ng lalaki. Tsak na matutuwa ka kapag inalagaan mo yan. So nangyari, kinuha ng magsasaka ang inakay na agila at isinama ito sa mga sisiw na mga manok. Natutunan ng agila na gayahin ng mga manok. Marunong na rin siyang kumahig sa lupa at maghanap ng bulate. Siguro alam niyo naman, yung mga manok, mga sisiw o mga anumang manok kumakahig at naghahanap ng bulate, hindi po ba? Kaya lumaki siya na sa isip niya, isa rin siyang manok at hindi siya anak ng agila. Isang araw, may isang agilang dumaan sa impapawid sa itaas ng bukirin. Tumingala ang inakay at paisip, ano kaya yung nilalang na iyon? Ang galing namang lumipad at parang napakalakas niya. Kaya niyang lumipad ng napakataas at malaya siyang nakakapunta kung saan niya gusto. Tinanong niya ang isa sa mga manok, anong nilalang iyon? Sabi niya. Sumagot ang manok, iyon ay agila. Pero, wag mo nang problemahin iyon. Hindi mo kailanman kayang lumipad ng gaya nila. Kaya, bumalik yung sisiw na agila sa pagkahig ng lupa at patuloy siyang kumilos gaya ng isang manok. Dahil iyon ang akala niya sa sarili niya, hanggang sa siya ay namatay, hindi niya kailanman nadiskubre ang greatness na nakatago sa kanya bilang agila. Anong application natin, mga kapatid? Bakit natin sinasabi ito, kinukwento? Huwag mong hayaan na matapos ang buhay mo sa lupang ito, sa mundong ito, na hindi mo maisa sa buhay ang iyong true identity in Christ. Meron kayong identity in Christ, mga kapatid. Minsan, nakakalimutan natin kung sino tayo eh. Lalo na kapag na-overwhelm tayo ng mga problema, parang natatabunan yung ating identity ni Christ, yung problema tumatabon sa atin. Kaya, ano ang dapat natin gawin matapos ninyong madinig ito, mga kapatid? Ngayon, sabihin mo sa iyong sarili, the Lord is always with me. Today, I am who God says I am, a mighty warrior. Yun ang gusto ni Lord sa atin. Hindi niya gustong palagi tayong mahirap, hindi gusto na palagi tayong nasa kalungkutan, hindi gusto ni Lord na palagi tayong nalulumbay, tayo ay palaging talunan. Nariyan ang Biblia, nariyan ang Holy Spirit, handyan ang mga testimony ng mga Bible character, handyan ang mga apostol, handyan ang salita ng Diyos, handyan ang mga kwento ng tagumpay. Kaya dapat tayo, ang kwento natin sa ating sarili, matagumpay din tayo. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Pangatlo, mga kapatid, step into your God-given authority. Step into your God-given authority. Judges chapter 6, verse 16. The Lord answered, I will be with you and you will strike down all the Midianites, leaving none alive. Alam nyo, along with God's calling is God's empowerment. Kapag tiyak mo na ang Diyos ang tumatawag sa iyo, i-empower ka ng Diyos. Naintindihan niyo po ba yun, mga kapatid? Kaya pag may ministry ka, pagbutihin mo. Pag meron kang ginagawa sa loob ng church at alam mo, ang Diyos ang tumawag sa iyo, hindi ka pwedeng hatakin ng sino mang tao para i-discourage ka. Kasi ang Diyos ang tumawag sa iyo. Wala silang pakialam sa buhay mo. Ikaw ang Diyos ang siyang nakakaintindihan nun. Kaya nakita natin, kahit anong hirap, nananatili tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi sa sandali po na pagawin ka ng Diyos ng isang bagay na parang mahirap o imposible, tandaan po natin ito. Sagot niya rin ang kakayanan para ma-accomplish mo ito. Kasi siya ang tumawag, mga kapatid eh.
Kung inumpisahan niya para sa'yo, tatapusin niya yon, mga kapatid. Alam natin na siya ay Diyos na makapangyarihan. Amen po ba yon? Kaya yung tumawag sa atin, hindi mo dapat minamaliit yun. At huwag mamaliitin ang iyong sarili. Kaya anuman ang ministry mo, anuman ang ginagawa mo, makatitiya ka, maka-accomplish mo ito. So, act upon your God-given authority. Kumilos ka na iyon ay bigay ng Diyos sa iyo, yung authority na pinapagawa sa iyo. Hindi nito ibig sabihin, mga kapatid, na maging padalos-dalos tayo sa ating mga pagkilos. Dapat mong tiyaking mabuti muna kung ang gagawin mo ay ang bagay na ipinagagawa talaga ng Diyos sa iyo. Ito naman yung balance, mga kapatid. Pakinggan ninyo. You might undergo a process. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Are you following? Okay. Si Gideon, hindi niya madaling natanggap na magagawa niya ang assignment ng Diyos. Hindi naman niya natanggap agad yun, mga kapatid. Dahil dito, humingi pa itong si Gideon ng signs. Di ba tayo, mga Kristiyano, yung humihingi pa tayo ng signs? Kayo ba humihingi ng signs, di ba? Humihingi pa ng signs eh. Yun yung mga itinuro sa atin ng mga unang mga pastor eh. Kaya, by the way, ganito. Ang story ni Gideon ay specific para sa kanya. Tandaan ninyo para ito sa kanya lang, yung kasaysayan ni Gideon. Kasi wala na yung mga Midianites. Wala na tayo sa Old Testament. Wala na yung mga bayan-bayan na nag-aaway-away, nagdidigmaan. Ang pagdigmaan natin ngayon, yung mga problema sa panahon natin at yung mga spiritual warfare. Nakaintindihan pa tayo. Kaya, hindi sa lahat ng bagay ay kailangan mo ng sign para ma-determine ang kalooban ng Diyos. Hindi po kailangan palagi kang hingi ng sign. Minsan, makikita mo naman ito eh. Very obvious naman ang kalooban kasi hindi kalooban ng Diyos. Yung kanyang kalooban o hindi kalooban, obvious naman yon. At hindi mo nga kailangan palaging humihingi ng sign. Gawin mo na agad ang nararapat na hakbang kung nakita mo naman na ito ay kalooban ng Diyos batay sa kanyang nasusulat na banal na salita. Amen po ba? Hindi tayo magiging masyadong prophetic palagi at palaging nahandon sa hyper-faith. Ngayon, ano yung mga example? Pakinggan ninyo. Alam mo namang mali ang pakikipagrelasyon sa taong may asawa, tapos tatanungin pa si Lord, Lord, kalooban mo po ba ito? Siyempre, hindi po ba? Anong sign of pagkasa mo? Baka batukan ka pa ni Lord yan, hindi ba? Nagbabasa ka naman ng Bible, hindi ba? Dumadalo ka naman pag-araw ng linggo. Ano pa? May mga kapatid na nangangailangan ng tulong. At alam mo naman, may kakayahan kang tumulong. Kaharap mo na nga yun yung kapatid mong yan. Tapos sabi mo, ay, teka muna, hihingi muna ako ng sign. Kung talagang tutulungan kita. Talaga mo naman siyang kayang tulungan, pinababalik mo pa. Hindi mo na kailangang humingi pa ng sign, lalo na kung kaya mo naman. Ano pang example? Yung bang, Lord, kailangan ko po bang patawarin itong kapatid kong itong nagkasala sa akin? Bigyan mo pa ako ng sign para kung talaga papatawarin ko ito. Baka sabihin ni Lord, are you crazy? Nabasa mo ba sa Bible na sabi ba, ibigin mo nga ang iyong kaaway, iyon ang turo, yung pagkapatawad, tinatanong mo pa sa kanya. Hindi po ba? So ano pa mga example? Lord, kapag may extra time ako, saka na lang po ako magbo-volunteer. Mga kapatid, kung may extra time ka, hindi ka na makakaroon noon. Hindi ka na makapaglilingkod sa Panginoon. Kasi every time na ikaw ay na-encounter mo ang Diyos, nadidinig mo ang salita ng Diyos, inaanyayahan Kanya na mag-ministry ka sa Kanya. Sapagkat ang mga Kristiyano hindi dapat nakaupo lamang. Iyon ay very given na sinasabi, sinuro na sa atin ng Panginoon yan. Kaya hindi mo kailangan ng sign doon kung maglilingkod ka o hindi. Ano pa? Lord, kung ayaw mo talaga itong maling ginagawa ko, pahintuin mo po ito. Hindi, wag mong ilagay ang lahat ng problema sa Panginoon. Merong free will tayo, mga kapatid. Bigyan ko kayo ng isang mga halimbawa. Meron kang motorsiklo. Pinarado mo ngayon doon sa McDonald's. Gawin mo Jollibee. Kung ayaw mo, choking. Di ba? Ano man yan? Ano yan? Yung motorsiklo, motorsiklo. Tapos, kumain ka. Paglabas mo, nawala. Nanakaw. Nawala. Nanakaw. Aba?
siyempre, frustrated ka, nalungkot ka, at siyempre, nagagalit ka, inis ka, tapos sabi mo, Lord, bakit naman po hindi mo binantayan itong aking motorsiklong ito? Kristiyano po, alam niyo, kailangan ko ito, nagbibisitation po ako, nagbabible study ako, sinisi mo pa ang Diyos. Mga kapatid, binigyan tayo ng wisdom ni Lord. Sana naman, bago ka pumasok dun sa fast food na yon, nilagyan mo yon ng kadena, nilak mo, para hindi agad mabilis manakaw. Amen po ba, mga kapatid? So, hindi yung binabalansin natin, hindi yan ang ating pagtingin kung ito ba ay kalooban ng Diyos o hindi kalooban. Gagawin din po natin noong tinatawag na wisdom, karunungan, at mga praktikal na buhay na itinuro sa atin ng Panginoon. Again, hindi mo kailangang maghintay ng miracle bago sumunod sa Diyos. Minsan, ang pinaka-miracle ay yung simpleng pagsunod kahit wala itong sign. At kapag ang Diyos ang nag-utos, kahit imposible sa mga tao, magagawa mo po ito. Dahil nga, galing ito sa Diyos. Si Lord ang nag-utos sa iyo. Bigay ulit tayo ng halimbawa. 300 lang ang sundalo ni Gideon laban sa 135,000 na Midianites. Kung isipin, parang isang suicide mission. Pero dahil sa Diyos, galing ang plano, nagtagumpay itong sina Gideon. Anong lesson, mga kapatid? Pakinggan ninyo. The Lord does not look on numbers, figures, build, and human wisdom and human strength. Kahit wala ang lahat ng iyan, siguradong magagawa mo sapagkat kasama mo nga ang Diyos na siyang nag-utos sa iyo. Hindi kailangang mataas ang posisyon. Kung ang authorization ay galing sa Diyos, ang kailangan mo lang ay obedience. Sabi mo nga sa iyong katabi, obedience. At sa pamamagitan nga po ng pagsunod mo, ma-activate ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit narito ang kapangyarihan ng Diyos, kahit kaya niyang gawin ng mga imposibleng bagay, kung ayaw mong sumunod, hindi mangyayari iyon sa iyo, mga kapatid. Hindi ma-activate ang miracle ng Panginoon. Hindi ma-activate ang mga bagay na mga pagpapalang dapat sana ay para sa iyo. Bakit? Ay ayaw mong sumunod. Kasi binigyan tayo ng free will ng Panginoon. Hindi tayo ginawang robot, mga kapatid. Balanse ang paglilikha niya sa atin. Kaya sabi, there is no limit to what one can accomplish if you are willing to let someone else get the credit. Anong ibig sabihin? Bilang mga anak ng Diyos, ang tunay na tagumpay ay kapag ang Diyos ang napaparangalan at hindi tayo. Nais ng Diyos na maging malinaw kay Gideon na ang kanyang Diyos ay ang Diyos ni na Abraham, Isaac, at Jacob. Kaya, niya inatasan si Gideon para sa isang matagumpay na misyon. Anong ginawa? Ipinawasak muna sa kanya ng Diyos ang altar ni Baal, yung Diyos-Diyosan. Ang dahilan, ano ang reason, mga kapatid? To make sure that his faith to the one true God is pure. Dahil hindi gagamit si Lord ng maruming sisidlan para sa kanyang banal na layunin. Hindi ka magagamit ni Lord kung hindi ka magsisisi at mananatili kang marumi sa harapan ng Panginoon. Ngayon, kung marumi ka man ng tawagin niya, tandaan mo ito, kung marumi ka man ng tawagin niya, lilinisin ka muna niya. Hanggang ano? Hanggang sa ma-establish ang throne niya sa puso mo. Because purity precedes power. Naginyan niyo, mga kapatid. So, tingnan natin yung story ni Gideon of victory. Isipin ninyo ang naganap sa araw na pagsunod ni Gideon under a God-given authority. Sa malayo, makikita mo ang libo-libong kampo ng Midianites. Parang tinitingnan natin, re-recall natin kung paano yung nangyari. Sa dami nila ay mistulang dagat ng apoy mula sa mga sulo nila.
At sa kabilang bundok ay nandoon si Gideon. Ang kasama lang ay 300 sundalo. Kaya kung nadinig nyo na yung Gideon 300 sa International Ministry, na ang ministry nila ay nagbibigay ng Bible sa lahat ng taon, di ba? Alam niyo po niyo yan. Kaya dito, nakuha yon. Mula 32,000 na-reduce sa 300 ng padaanin ng Diyos sa proseso. Pinauwi ng Diyos yung ang mga Israelita na mga duwag. Pinauwi rin niya ang mga hindi marunong magpigil. At nang maiwan na lang ang 300, sabi ng Diyos, ngayon, sapat na iyan para walang magyayabang na sila ang nagligtas. Tingnan ninyo ang sitwasyon. Kung hinayaan ng Diyos na libo-libo rin ang kalaban ng mga Midianites, di sabi, ang glory mapupunta doon sa mga army. Ay hindi, marami kami, magagaling kami. Kaya tinalo namin yung Midianites. Pero ano ginawa ng Panginoon Diyos? Ilan ang ginawa niya? 300. Kaya nang gabing iyon, binigyan ng Diyos si Gideon ng kakaibang utos. Mababasa natin, walang espada, walang asibat. Anong dala nila? Ang dala nila ay turotot. Banga ang dala nila at sulo sa loob ng banga. Ang kalaban ay mahigit ng 100,000. Imposibleng magwagi. Pero yun mismo ang plano ng Diyos. Maaaring bilang tao, maaari sa isip ni Gideon, siyempre tao si Gideon, kumakubog ang dibdib niya, siyempre nung kaharapan niya. Pero narinig din niya yung tinig ng Diyos, siyempre na nagsasabi ng ganito, sa Judges chapter 7 verse 9. Lusubin na ninyo ang kampo ng mga Midianita, sapagkat ibinigay ko na sila sa inyong kamay. Doon marahil lumakas ang loob ni Gideon. Then, sabay-sabay silang sumigaw, for the Lord and for Gideon. Yan ang sigaw nila. Binasag ang mga banga, sinindihan ng mga sulo, umugong ang tunog ng mga turotot sa buong kampo. As a result, ang mga Midianites ay nagpanik. Inakala nila na palibutan sila ng napakaraming sundalo. Nagtakbuhan sila, nagkagulo, at sila mismo ang nagpatayan. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Gideon. Hawak ang sulo. Isang dating duwag, ngunit ngayon ay isa ng magiting na magdirigma gaya ng deklarasyon ng Diyos sa kanya. Praise God! Kinabukasan, ano ang nangyari? Ibang Gideon na siya sa mata ng kanyang mga kababayan. Isang mandirigmang wala ng bakas na takot. Ang dating natatago ngayon ay matatag na nakatayo sa tagumpay. Anong application natin, mga kapatid? What is the application natin? Minsan, iniisip mo siguro, paano ako magtatagumpay kung maliit lang ako, kung kulang ako, kung mahina ako. Hindi ko sinasabi yung kulang sa size, kung maliit. No? Hindi yun ang tinutukoy natin dito. Isip mo, wala akong kakayahan, mahina lang ako. Tandaan natin, maaring lahat ng disadvantages ay taglay mo. Pero tingin mo lang yan. Sabi mo sa iyong katabi, tingin mo lang yan. Ngunit kapag ang Diyos ang kasama mo, tandaan mo po nito, kahit maliit ka, sa tingin mo, panalo ka pa rin. Amen. Just step into your God-given authority. Huwag mong hamakin ang sarili mo. Hawak mo ang bandila ng Panginoon. Hawak mo, kasama mo ang Diyos. Siya ang magbibigay sa iyo ng lakas at lahat ng gagawin mo. Kasi nga, God-given authority. Sa pangwakas, mga kapatid, meron tayong mababasa na sabi, give me all your trust. I'll turn it into treasures. God is an expert in turning trust into treasure. Meron isang illustration. Sa Indonesia, may tinawag na kopi luwak. Kopi luwak coffee. Ito ang pinakamahal na kape sa buong mundo.
Pero, alam niyo po ba na kung saan ito nanggagaling? Galing po ito sa dumi, yung poops ng civet cat. Yung isang kakaibang pusa po ito. Dumaan muna sa tiyan ng hayop ang mga coffee bean na kinakain ito. And then, nagkaroon ito ng kakaibang lasa at aroma. Kaya, ang trust mula sa puwit ng civet cat, itong pusang ito, hindi ko alam kung tawag sa Tagalog itong civet cat na ito. Alamid, thank you anak, alamid. Ito ay, paglabas nito, treasure pala ito na panglasa ng mga mahilig sa masarap na kape. So pag lumabas, nagiging treasure sa panlasa ng mga mahilig na masarap na mahilig inom ng kape. At mahal nga po ito. At nagdala ng literal na treasure sa mga nagninegosyo ng ganitong kape. Ano ang challenge, mga kapatid? Hindi natin kayang sukatin ang kakayahan ng Diyos pagdating sa usapin ng transformation. Sabi nga ninyo yung transformation. Ginawa niyang bayani ang duwag na si Gideon. Ginawang ama ng mga bansa si Abraham na minsan ay nagsinungaling. Ginawang leader si Moses na minsang mamamatay tao. Ginawang hari si David na maraming naging kasalanan. At ginawa niyang apostol si Pablo na dating taga-usig ng mga Kristiyano. At higit sa lahat, mga kapatid, ginamit ng Diyos ang krus na simbolo ng kahihiyan at kamatayan. At ginawang simbolo ng pag-asa at kaligtasan. At sa pamamagitan nga po ng krus na ito, hinango ka ng Diyos mula sa basura mong kalagayan at ginawa kang obra maestra na nagbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? At ang ginawa ng Diyos kay Gideon, kaya rin niyang gawin sa iyo. Meron pang isang kwento sa panghuli tungkol sa isang misyonerang maliit pero may dakilang Diyos. May isa pang babae sa England. Ang pangalan niya ay Gladys Aylward. Isa lang siyang simpleng katulong sa bahay. Walang diploma, walang pera, at halos walang kakayahang maglakbay. Pero, meron siyang bagay na wala ang iba. Meron siyang malaking pananampalataya sa Diyos. Isang gabi, habang nagbabasa ng Bible, naramdaman niya na tinatawag siya ni Lord para maging misyonera sa China. Pero, nag-apply siya sa mission board, hindi siya tinanggap. Ang sabi sa kanya, "You're not educated enough. You can't even learn Chinese." Pero, alam po ninyo, ang ginawa niya, nag-ipon siya ng sariling niyang pera sa loob ng ilang taon mula sa pagiging trabaho niya na isang katulong. Hanggang sa kaya na niyang bumili ng train ticket papunta sa China. Kaya isipin natin, babae siya, nag-iisa, walang karamay, at dumaan pa sa Russia habang mayroong digmaan noong panahong iyon. Nasa Google po yan, tingnan ninyo. Pero nakarating siya. Dahil ang pananampalataya niya ay mas malaki kaysa takot, pagdating niya sa China, tumulong siya sa isang matandang misyonera. Sa kalaunan, siya nagpatuloy ng gawain. Patuloy po rin siya sa gawain at nagturo ng Bible, nagligtas ng mga bata at nagtayo ng tahanan para doon sa mga ulilang mga bata. At isang araw, sumiklab ang gyera sa kanilang lugar. Kailangan niyang ilikas ang mahigit na 100 bata na kanyang inaalagaan sa gitna ng mga bundok at mga sundalong kalaban.
Noong panahong iyon, dumating sa punto na pagod na siya, walang pagkain, walang tulog, hanggang sa isang gabi, halos sumuko na siya. Ang sabi niya, Lord, I can't go on anymore. May batang babae na lumapit at nagsabi, Miss Aluward, remember Moses and the Red Sea? At sabi niya, yes, but I'm not Moses. Ngumiti ang bata. Alam ninyo, but God is still God until now. At doon siya napaiyak. Kasi, totoo nga, hindi sa si Moses, pare-pareho pa rin ang Diyos. Ang Diyos noon at ngayon ay Diyos pa rin natin. Kaya tayong gamitin para sa kadakilaan ng Diyos para sa Kanyang ikaluluwalhati. Tumayo po tayong lahat. Let's worship ang ating Panginoon sa pamagitan ng awiting ito. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Amen, And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Alam nyo mga kapatid, itong si Aluward, isang misyonera, nakarating silang lahat ng ligtas. Walang nawala, walang nasaktan. At yung mga batang iyon, nakaligtas dahil sa isang merong babaeng naniwala na kahit maliit siya, may malaking Diyos na kayang gumawa ng himala. Praise God. Walang imposible sa Diyos. Kung buhay siya noon, gumawa ng himala, gagawa siya ngayon. Ano ang kulang? Yung ating pananampalataya. Yung ating pagsunod. Yung ating pagbigay ng buong buhay natin sa Kanya. Hindi siya makagawa ng himala. Bagamat siya ay mabuti, kung ayaw natin siyang pahintulutan sa ating buhay. Ika'y tapat sa habang buhay.
Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Tunay na ikaw ay Diyos na mabuti. Ikaw ay dakila. Kaya ngayon pa lang, tinatanggap namin ang iyong mensahe, ang iyong aral, na bagamat kami ay mahina, bagamat kami ay nakukulang, ikaw ay perpektong Diyos. Ikaw ay makapangyarihang Diyos. Ikaw ay banal na Diyos na magbibigay sa amin ng lahat ng katagumpayan. Kaya kami, Panginoon, i-restore mo po kami. Ang lahat ng may sakit ay yung papagalingin. Iingatan mo po kami at bibigyan mo, Panginoon, kami ng pagkakataon na muli na maging matatagumpay na Kristiyano. Sa lahat ng area ng aming buhay, kinikilala po namin na kasama ka namin. Ikaw ay sumasa amin hanggang sa huling yugto ng aming buhay na makita ka namin ng mukhaan. Salamat po, Panginoon Diyos. Itong aking panalangin at deklarasyon. In Jesus' name I pray. Amen at amen.